Hello guys! Welcome back po sa aking channel. So, in this video, pag-usapan naman natin ano-ano ba yung mga bagay-bagay na dapat nyong i-check before nyo i-receive ang inyong EMC Golf Cart Unit. Importante po ito. So, samahan niyo po ako. Gaya ng sabi ko, importante po ito para naman iwas sakit ng ulo, sama ng loob, o kaya naman ay yung magsisi ka after mo na mabili ang EMC Golf Cart na napili mo. Kaya naman, isa-isahin natin. Una, i-check mabuti ang panel board. So, sa screen, makikita nyo yung power, nandyan din yung speed, and syempre, kung ilalagay mo sa neutral, sa drive, or reverse, check nyo mabuti kung gumagana lahat yan. Kasi minsan, may mga pumapalpak din. So, busisiin nyo pong mabuti pag tanggap nyo. Pangalawa, i-check nyo din kung maayos ba yung kabit ng mga ilaw. Meron kasing ibang naka-experience na yung roof tail light nakabaliktad. Kung nagsisignal light sa kanan, kaliwa ang umiilaw. So, i-check nyo din po yan. Yung kulay pula sa taas. So, ilaw po yan. And then, susunod naman natin, steering wheel at yung gulong. May ilang naka-experience na steering wheel nila, ilang araw pa lang, magalaw na, kumakalog. O kaya naman, nakatabingi yung steering wheel pero diretso naman yung takbo ng gulong. So, kailangan nyo din na maging mapanuri sa mga bagay na iyon. Next ay ang bubong. Sa bubong at yung windshield, check nyo baka naman masyadong malaki yung gap. May ibang maayos ang kabit. Kagaya po sa akin, makikita nyo, may gap. Sa bubong, may ilan na hindi nalagyan ng sealant, pero sa unit ko, nilagyan naman po ng sealant. Yun nga lang, sa pagitan ng windshield at ng bubong, makikita nyo na may gap ang unit ko. Pero sa akin naman po, hindi naman siya big deal. Yan, kitang-kita nyo yung siwang, diba? So, hindi naman ganun kalaking problema ang tingin ko dyan kasi hindi ko naman po inilalabas ang unit ko kapag umuulan. Pansinin nyo din po yung goma na nakalagay sa edge ng inyong windshield. Kasi yung sa akin, siguro mo almost or magwa 1 week nung napansin ko na maluwag yung goma. Pero binaliwala ko, okay lang, bahagya lang naman. Pero, nung minsan nagagamitin namin ng father ko, sabi niya, ano yung nakalaylay? Sabi ko, ano nakalaylay? Pagtingin ko, ayun, bagsak na yung goma nung nakakabit sa may windshield. So, i-check nyo po mabuti and ipaayos nyo sa NWOW technician. Siyempre, huwag ting kalimutin na busisiing mabuti yung mga tornilyo, yung bolts and nuts ng EMC Golf Cart before nyo i-receive. Bakit? Kasi nga, meron ibang mga bagong may-ari na napansin nila mabilis lumuwag yung tornilyo. So, ang dahilan ng ibang nag-deliver na sa pag-deliver daw yon kasi matagtag, malubak yung dinaanan. And yung iba naman, wala pang 1 month, siguro mga more or less 2 weeks pa lang, napansin nila kulang na yung bolts ng unit nila. So, nakakatakot naman yun. Kung malayoan pa yung mga biyahe nyo, tapos natatanggal na pala isa-isa yung mga tornilyo, syempre, hindi okay yun. For safety reason. So, ang advice naman ng iba, kagaya ng kakilala ko, sabi niya, gamitan daw nung Loctite threader or thread locker. Thread locker pala, sorry.
So, para hindi pa ulit-ulit na lumuluwag yung tornilyo, gamitan nyo nung adhesive na Loctite. So, ayan po, nabanggit na natin yung mga dapat nyo i-check sa inyong bibilin na EMC golf cart unit. So, meron lang akong ilang mga pahabol like yung wiper, kasi may ibang naka-experience na nung gagamitin nila, biglang nabali. Syempre, yung salamin din. Yung sa akin, salamin ko, yung rear view mirror, hindi siya nakagitna, pero hindi man siya big deal sa akin. As long as nagagamit ko, nakikita ko yung nasa likod, okay na sa akin yon. And then, yung gulong, kung maayos ba yung ikinabit na gulong, ano pa, sabi nila yung sa bubong, pero hindi ko alam. Sabi naman ng iba, yung ganun daw, merong mga, kumbaga, hindi naman perfect kasi nga plastic. So, okay lang din naman yun. Check nyo lang mabuti yung mga ibang parts. Yung iba, napansin nila may butas. Akala ko sa akin wala, pero yung body, or hindi ko alam kung ano tawag doon, may mga butas-butas talaga. So, hindi naman siya makaka-apekto sa pag-andar nung golf cart. So, okay lang din sa akin yun. So, yun, kaya na po ang bahalang mag-check ng iba pa para naman pagtanggap nyo, hindi agad na ibabalik sa branch na kinuhanan nyo dahil may sira. Mas mabuting na-inspect nyo na mabuti the day na i-deliver. Siguro mas maganda kung ipa-deliver nyo sa umaga para mas ma-inspect nyong mabuti yung mga parts. So, yun po. Sana may natutunan kayo, naging useful itong panonood nyo sa aking video. Magandang umaga or magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!